Nakakaiyak, nakakakilig. Nakakatawa, nakaka-inlove. Dear MOR! Dear MOR, magandang araw sa inyo, Popoy at Bea. Itago nyo na lamang ako sa pangalang Jepoy. I'm 30 years old and I'm a digital content editor. Isa rin pala akong aminadong newbie pagdating sa pakikinig sa inyong programa. Favorite na favorite kayo ng nanay ko, pero recently lang ako naingganyong makinig through your podcasts. Actually, isa sa nag-udyok sa akin na sumulat is because I am going through something right now. Gusto ko sanang i-share sa inyo ang isang parte ng buhay ko na masasabi kong life-changing for me. It all started noong late 2016. I was 24 back then. Pero kahit na 24 years old pa lamang ako, I think I had enough experience na when it comes to relationships. Nagkaroon ako ng 2 girlfriends nung high school ako. Both lasted for more than a year. I had 2 consecutive relationships then nung college. 2 years din ang itinagal. And then isa ulit after college na tumagal naman ng 2 years. Kaya after my last relationship, nagplano akong sadyain na maging single na muna. I mean, hindi muna ako mag-e-effort na makakilala ng babae. I decided to focus on my career muna. But God has other plans. Dahil may nagumpisang kakaiba noong December of 2016. Boy! Jepoy! Jepoy! Oh, Teka, punta ako dyan. Uy, ano pang ginagawa mo dito? bakit? Christmas party ng buong company, ano ka ba? So? Ibig sabihin, pwede mo hong iwan yung trabaho mo. Tapos maghilamos ka at tara na sa poblasyon. Baka nakakalimutan mo. Nirentahan ni boss yung isang bar resto para sa ating lahat. Free food and drinks, gagi. Pagod ako natamad. May paraffol, ano ka ba? Ikaw na lang, una ako damay. Wow, di kailangan ng pera. Sira ka ba? Ilan tayo sa buong kumpanya, Ber? Tingin mo may chance na tayo manalo? Napaka-OA mo. 60 lang naman tayo. O tapos sila ng paraffol. 3. Huwag na uy. Ay, 70 pala tayo pag sinama yung mga admin. O yun pa. Kaya sige na, lumayas ka na. Tatapusin ko na lang tong ina-edit kong video. Next week pa naman deadline yan eh. Wala nga naman tapusin ko 1 day before the deadline. Magaling ka naman eh. Tsaka mabilis. Kaya tara na boy. Ngayon lang natin masisilayan yung mga ibang empleyado ng company. Malay mo, di ba? Meron palang natatagong magagandang dilag tong agency natin. Oh. Kaya pala isasama mo ako Para ano? Para ako'y mamingwit ng isda pero ikaw yung iihaw, ganon. Galing. Ito naman. Para sa'yo din naman yun. Kung hindi ako, baka ikaw yung mag-ihaw ng isdang mahuhuli natin. Tinatamad nga ako. Ngayon lang yan. Kasi di mo pa naman nakikita yung mga dilag eh. Tsaka Jepoy, 1 taon ka ng single. 1 taon ka nang nagsasariling sikap. Lalo ka naman. Kaya nga gusto ko nang matigil ang 1 taong El Nino ng sex life ko. Kaya please, Jepoy, please, halika na. Okay, sige. Wala man tayong makilalang babae. At least nakakain at nakainom tayo ng libre, kaya tara na. Hindi ko nga sabi. Lapitan mo na nga sabi. Bakit ba mapilit ka, ha? Kasi nga, type na type ko yung katabi niya. Maawa ka naman sa akin, Jepoy. Malapit na magpalit ng taon, wala pa rin akong girlfriend. Gusto ko naman sana umpisahan ng 2017 kahit hindi na girlfriend, sige. Kahit kalandian na lang, sige, tatanggapin ko. Kaya Jepoy, please, alang-alang sa sanity ko,
Tulungan mo na ako makipagkilala. Fine, fine. Yes! Asan na ba sila? Ayun o, sa may balcony. O tara. Excuse me. May kiraan. Excuse. Thank you. May kiraan po. Thank you po. Oh, ready ka na? Oo. Hi. Excuse me. Yes? Hi. My name is Jepoy and this is Tope. Hello. You girls mind if we join you? Pasensya na ha. We've been really dying to talk to you honestly. I'm Anna. Hi Anna. I'm Kyla. Hi, Kyla. I'm Tope. Christopher, pero syempre, Tope na lang. Hi. So, okay na ba kayo sa drinks nyo? O gusto nyo lipat tayo sa ibang lugar? Yung may mas matinong pagkain tsaka masarap na inumin. At saan naman yon? Dun sa tapat ng restaurant lang naman. I've been there a couple of times. It's way better than this place. And of course, sagutan namin. Hindi dahil sa sinasabi namin incapable kayo magbayad, pero we just really want to give you a good, comfortable, and safe time with us. Tama. What do you think, Kyla? Well, sa tapat lang naman. Isa pa, marunong naman tayo ng self-defense kung sakaling mga tarantado sila. Uy, ang galing. Kami rin. We know a little bit of self-defense in case na hindi talaga kayo taga-company at mga miyembro kayo ng kidnapping syndicate. Lo? Okay, let's go. Mas madali kayong ipakidnap pag nasa labas na tayo. Kanina nga ulit ang place na to? My place. Sa'yo lang? Solo? Yes. No parents? No. Siblings? Wala. Ako lang nakatira dito. No housemate? Ana. Tayo lang dalawang nandito ngayon. Sorry, naniniguro lang. We can do whatever we want. Good. Oh yes, Popoy at Bea. I had a one-night stand with a woman I barely even know. Alam ko lang ay ang pangalan niya, Anna. At kung saan siya nagtatrabaho, syempre, same company kami eh. Pero hindi ko pa alam kung saang department siya. Kasi we were busy talking about other people and their lives. Pero I had a really good time. As in, hindi lamang siya sex. Meron kaming normal, entertaining, and actually quite meaningful conversation. Anna was smart. Alam niya kung anong gusto niya. She's confident about herself. At siya yung tinatawag nilang strong, independent woman. Kaya sa isip-isip ko, I liked her. Naisip ko kaagad na itong babaeng ito, hindi lang siya yung pang one-night stand. She could be a potential partner in life. Ang kaso, naisip ko ang mga bagay na yon kinabukasan na. Unfortunately, hindi ko alam kung anong buong pangalan ni Anna. Lalong hindi ko man lang alam kung ano ang cellphone number niya. Pero mabuti na lang naalala kong pipirma nga pala ako sa registration form bago makapasok ng bar resto. At buti na lang talaga, kakilala ko ang isa sa mga nagbabantay sa registration area nung gabi ng aming Christmas party. Dennis, sige na please. Tayo lang dalawa makakaalam. Hindi nga pwede. Invasion of privacy and breach of safety. Kemerot barurot yun, no? Isang pangalan na naman ang titingnan ko eh. Hindi ko naman kukolektahin yung lahat ng pangalan at number ng mga tao sa listahan. Ano naman gagawin ko dun? Bumalay ko.
Baka may sideline ka sa pag-aahente ng kondo or what? O kaya may text brigade kang binabalak. Mahirap na, no? Okay mo, alam mo yun. Kilala mo ako since college, Dennis. Hindi ako sinungaling at alam hindi kita gagamitin kung sakaling ahente man ako, which I'm not. Dennis, sige na. Gusto ko lang talaga malaman yung number ng Ana. Eh bakit mo kasi hindi tanong ng apelido para sa Facebook mo na lang siya hinanap? Sinabi nga niya, pero syempre nakalimutan ko na. Malay ko bang ano? Ano? Malay ko bang magkiklik kami? Ay, Diyos ko! Dennis, cringy man pakinggan pero sa'yo nakasalalay ang love life ko. Magtigil ka. Seryoso nga, Dennis. Lalapit ba ako sa'yo at hahayaan magmukhang desperado ang sarili ko kung hindi ako seryoso? Kung hindi ako sobrang gigil malaman yung number ni Ana? Bawal nga. Sikretong malupit nga. Please, Dennis. Please. Kahit ilibre pa kita ng kape buong buwan. Malaman ko lang yung number ni Ana, please. Please talaga, Dennis. Look, Jepoy, gutom na ako kaya iiwan na kita dito. I'm going to have my lunch break na and I trust you na hindi mo gagalawin ang drawer sa gilid ng table ko. Lalo na yung third drawer na may brown envelope at may nakasulat na Christmas party attendance 2016. Kaya I'm sorry, hindi kita matutulungan. Ay, sama-sama mo talaga, Dennis. Minsan lang ako humingi ng tulong no? Kaya mo, di ko makakalimutan tong ginawa mong to. Anyway, bye, Jepoy, and good luck. Bahala ka na sa buhay mo. Excuse me. Ayos. Teka, nasan ba banda yun? Ito. Sana siya na to. Ilang Ana ba yung nasa attendance? 8. Bakit ang daming Ana sa company natin? Merong Ana lang, merong Maria Ana, merong Mariana. Kinuha ko na rin just in case. Tapos merong Annalisa, just in case na rin. Pang ilan na yung tinatawagan mo? Pang-4. Diyos me, tapos may 4 pa. Iba ka rin, boy. Hello? Hello? Ana? Yes, speaking. Si Jepoy to. Jepoy? Ay, sorry. Wrong number pala. Huh? Teka, who is this? Oh, ba't binaba mo agad? Hindi ako kilala eh. Gagi, malay mo nagpapanggap lang. Hindi, tsaka hindi rin kaboses ni Ana. Okay. Ay, try ko tong Mariana. Ay, sana siya na to. Pag siya wala sa 8 pangalan na yan, ibig sabihin hindi Ana ang pangalan niya. Yun lang. Hello? Siya na yan? Siya na? Oo, siya. Kumingin. Katun. Hello, sino to? Ana? Kumusta? Office ka? Jepoy? Yep. Well, let's just say meron tayong common friend. Sino? Hindi na importante yan. Busy ka ba? Nasa office ka ba? Oo, papunta ng meeting. So, coffee tayo mamaya? Jepoy, ano to, ha? Akala ko ba walang ganyanan? Alin? Anong walang ganyanan? It was just one night, remember? Oh, I remember it very well. Parang kahapon nga lang ang lahat eh. Sira ulo. So ano to? Usapan natin walang tanungan ng number eh. Oh, bakit? Hindi ko naman nakuha sa'yo yung number mo Tsaka parang wala naman ako natatanda ang usapan natin na hindi tayo pwede mag-usap o magkita kahit kailan. Jepoy, pwedeng wala ng paligoy-ligoy? Hindi ako pang fubu, okay? Yes, one night stand, nagawa ko yun. Pero hindi para ulit-ulitin ko consistently. Aray naman, para man namang sinabing ang bastos kong tao. Nang hanap ko lang sa'yo katawan mo. I'm not gonna lie, I love your body. Oh my God, Jepoy! Nasaan ka ba? Baka mamaya may nakakarinig sa'yo dyan, ha? Wala, syempre. Well, si Tope nandito pero sinipa ako na palayo. Anyway, I loved your body, Ana. And it would be nice to be able to see and feel it in a formal way. Huh?
formal way? Yung may karapatan talaga ako, like, officially. Pinagsasasabi mo. Ana, ang ibig kong sabihin lang I like you. Ha? I like you and sana willing kang makilala pa ako ng lubusan. Yun lang naman sana. Seryoso ka ba? Meet me for coffee. Saka mo i-judge kung seryoso ako o hindi. Sige, I'll give you an hour. Tapos pag ayaw mo pa rin, aakyat na ako dyan sa floor nyo. What the hell? Yes, see you later then, Ana. Popoy at Bea, to cut the long story short, Ana and I got to know each other. Nag-date for a couple of weeks hanggang sa naging kami na nga. At tama nga ako sa first impression ko. She's really a special girl. Walang dull moments. Ang dami namin na pagkukwentuhan. Hindi siya yung tipo ng nauubusan ng topic. She loves talking. Or talking with me. Magkaiba kami ng ugali pero swak na swak kami sa isa't isa. The first year just came by ng ganun-ganun lang. Sabagay, ang sabi nga nila, time flies when you're having fun. And it was really fun. Being with Ana was both exciting and calming. Exciting kasi game at open kami sa kung ano-anong mga trip. Calming kasi siya na ang naging best friend ko. Kaya panatag ako na hindi kailangan na palaging exciting or adventurous ang lahat. And just like the first year, ay lumipas lamang ng ganun-ganun ang second year namin together. Halos wala kami masyadong pinag-aawayan. As in sobrang dalang at mabilis lang kapag nagkakapikunan kaming dalawa. Hanggang sa dumating na nga ang 3 taon namin together. Kain tayo bago uwi pagka-out. Game? Oh, saan tayo? Kahit saan. O kaya, doon na lang sa dati. Yung kung saan natin niyaya si Ana tsaka si Kyla. Ano, game? Tara na. Ayoko kasi umuwi agad eh. Friday ngayon eh. Teka, requirement ba na every Friday may gala? Hindi naman. Pero, ilang Friday na kasi akong rekta bahay tapos tulog. Para maiba naman. Hindi naman kasi ako katulad mo na may kinikita araw-araw eh. May inaantay, tsaka may nag-aantay. Ewan ko sa'yo. Dali na, minsan lang eh. Quality time naman sa tropa mo. To talaga. Teka, papaalam lang ako. Yun. Tagal na mas sumagot ni Ana. Asan ba siya? Akyatin na lang natin. Wala na, sa bahay lang siya. Di pumasok. Bakit di pumasok? Hello? Hello, love? Oh, Mamaya nga pala, kain muna kami nito, Pe, Tapos, saka ako punta sa inyo. bahala ka. Teka, are you okay? Parang matamlay ang boses mo, I'm fine. Just tired. Okay. Gusto mo ba dumiretso na lang ako sa'yo? O sige, diretso na lang ako sa'yo. No. Sige lang. You can go out with Tope. I'm okay. Dito lang naman ako sa bahay eh. Sure ka? Oo. Oo ba talaga yun oo? O baka sarcastic na oo? Medyo mahirap i-differentiate ngayon eh. Love, pagod ako, okay? Go, have fun. Okay. Sige, dalhan na lang kita ng food mamaya. See you later. Binabaan lang ako. Ano nga, tawagan ko ulit. Hep. Wag na. Okay na yun. Pumayag na eh. Tsaka hindi naman si Ana yung tipong nananakal eh. Palagi ka naman pinapayagan nun. Kaya wag na. Baka magbago pa isip nun. Dalian mo na sa trabaho mo nang maka-out tayo on time. At nang makarami. Iinom ba tayo? Akala ko kakain lang. Siyempre masaya may panulak. Huwag na maarte kahit 3 boteng beer lang to naman.
Ano po sabi nyo? Kanina pa nagkukulong sa kwarto? Buong araw na. Simula pa kaninang umaga. Hindi lumalabas para kumain. Hindi uminom ng tubig, hindi ko rin nakita. Tito, bakit ngayon nyo lang sinabi sa akin? Dapat kanina pa. Sana tinext nyo ako kaya tinawagan. Abala din kasi ako nasa shop Pero sabi ng kapatid ni Ana, hindi daw talaga lumalabas. Mabuti nga at hindi naglalak ng pinto. Dahil kung sakali, nako, mag-aalala na ako. Sige po, pupuntahan ko na. Ay, eto nga pala tayo. Pagkain para sa lahat. Pakilagay na lang po sa plato. Para kung sakaling makumbinsi ko si Ana na kumain nakahanda na. Sige, akong bahala. Sige po. Love? Love, pasok na ako Love, bakit ang dilim naman dito sa kwarto mo? Bubuksan ko nga tong lampshade mo. Love? Sabi ni Tito, hindi ka daw lumabas buong araw. What's wrong, love? Bakit ka pa pumunta dito? Ano? Ano yan? Bakit ka pa pumunta dito? Sana hindi ka na lang nagpunta dito. Love, hindi ko maintindihan yung sinasabi mo. Nakayakap ka sa unan Harap ka dito sa akin, dali. Talk to me. What's wrong? Ang sabi ko, bakit ka pa nagpunta dito? Sana hindi ka na lang dumating. Teka. Magayang mata mo Parang buong araw akong umiyak. Love, ano bang problema? Tell me what's wrong. May sakit ka ba? May masakit ba sa'yo? Sabihin mo sa akin. Wala. Walang masakit sa akin as if you care. Love, ano bang problema? Di kita maintindihan Kailan mo ba ako naiintindihan, ha? Wow. Saan ang galing yan? Ana, umayos ka nga. Wala akong ginagawang masama kaya sigurado akong hindi ako may kasalanan yan. At sino? Ako? Then tell me what's wrong. Para ma-figure out natin. Ewan ko, Jepoy! Ewan ko! I don't know what's wrong. Is it you? Is it me? I don't know! I don't wanna know! Ang alam ko lang, ayokong makita ka ngayon. Ayokong makita ka ever! So kung pwede lang, leave me alone! At lumayas ka sa bahay namin! Alis! 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 Honestly, Ana, tama ka. Mukhang dapat nang umalis muna ako. Hindi kita naiintindihan ngayon At obviously, wala kang balak ipaintindi sa akin anong problema. So, alam mo, aalis na lang ako. Good! Alis na! Dali! Dalian mo! Eto na nga, aalis na. Siguraduhin mo lang bukas maayos ka na Shut up! Alis na! Nak. Ano nangyari? Asa si Ana? Wala, tay. Hayaan nyo na muna. May toyo yung anak nyo ngayon Nag-iinarte na hindi ko na maintindihan. Hayaan nyo magutom. Bahala siya maglupasay sa loob. Manood na lang po kayo ng TV, tay. Lalabas din yan pag di na kaya yung uho at gutom. Sigurado ka? Sigurado po, tay. Tara na po. Samahan kita sandali manood bago ako umuwi. Ay, Diyos ko po. Popoy at Bea, para sa iba siguro, it was just a typical way ng magkarelasyon. Pero para sa akin, big deal siya. Kasi never ever siyang umasal ng ganun. Kahit nagkakatampuhan kami o nagkakabadtripan, tahimik lang si Ana. Or kung magsasalita man siya, normal lang ang taas ng boses. Never namin nasigawan ng isa't isa. Pero nung time na yun, masasabi kong first time niyang tinoyo ng malala. Para siyang batang nagtatantrums. Pero kinabukasan naman, naging okay din siya na parang wala nangyari. Humingi siya ng sorry sa akin. Pero nung tinanong ko kung ano ba talagang naging problema, wala din naman siya maisagot. Wala lang daw siya sa mood. But the problem was, nagsunod-sunod na ang mga ganoong sitwasyon. She became really unpredictable. Life was good when she's happy. Life was hell when she's not.
At lahat yun nakadepende sa mood niya umagang-umaga pa lang. Iniisip ko na lang natural lang yung ganong pagbabago sa ugali ni Ana. I mean, people change. Baka meron lang siyang problema o pinagdadaanan na hindi pa siya willing na i-share sa akin. Pero kung ano man yun, Popoy at Bea, alam ko one day ay share din niya sa akin. All I have to do is just wait. Kasi kahit toyoin si Ana, marami pa rin siyang amazing qualities na overshadow lahat ng mga toyo moments niya. My love for Ana overshadows the bad days. Dear M.O.R. Ang mga kwento ng puso mo. Hashtag Dear M.O.R. May toyo. Popoy at Bea, after years of being together, nag-decide kami ni Ana na tumira na sa isang place together. Kumbaga, one step towards deeper commitment. Tipong practice or dry run ng married life, ika nga. Pero hindi naging madali ang lahat. Alam nyo, ang hirap i-please ni Ana kung saan kami titira. Ang dami niyang nasasabi sa lahat. Ang sela niya sa mga gamit sa bahay. Napakasela niya sa mga kapitbahay. Kaya medyo napatagal yung proseso ng pagsisettle down namin. Pero masasabi ko naman na worth it ang stress kasi finally kasama ko na si Ana sa isang tirahan. Hindi na kami mahihirapang hagilapin pa ang isa't isa. But then again, hindi lahat masaya. At lalong hindi lahat smooth sailing. Dahil as usual, may mga away pa rin kami ni Ana na hindi ko maintindihan kung papaanong nag-umpisa o kung papaanong lumala. Ano bang ugat at saan papunta? Madalas, gulong-gulo ako kung ano ang pinag-aawayan namin. Tapos magbabati kami. Pero gulong-gulo pa rin ako, bakit kami nag-away? Uulitin ko, Popoy at Bea, Ana became really unpredictable. And there was one time nga, nagalit siya sa akin. At sa galit niya, meron siyang nagawang hindi ko makakalimutan. Ano ba naman tong ka-team ko? Pabuhat ng pabuhat. Love, maligo ka na. Aalis na tayo. Ha? Ano yun? Ba't tong isang player na to tatanga-tanga? Sabi ko, maligo ka na. Aalis na tayo. Teka, saan tayo pupunta? Seryoso ka? Bahala kayo kung na magdadala sa larong to. Jepoy, Oh, tinatanong kita kung seryoso ka ba? seryoso saan? Hindi mo ba alam na aalis tayo? May outing yung family namin. Kasama tayo. Ay, ngayon ba yun? Ano ka mo? I mean, tuloy pala. Wala ka naman kasi binabanggit sa akin ng isang araw eh. Kahit kahapon. Eh di ba umuon na tayo nung huling dalaw natin kina tatay? Oo nga, pero halos 2 weeks ago na yun. Siyempre, malay ko ba kung tuloy? Eh anong gusto mo? Araw-araw may reminder sa'yo. Hindi naman sa araw-araw, pero at least 'di ba? Kahit isang reminder man lang bago sumapit yung araw, gets mo ba? No, hindi ko gets. Well, ngayon, alam mo na ngayon yung lakad. Tama, nakakalaro, maligo ka na. Kaya lang, babe. Paano ba? Nakauuna na kasi ako kay mama na ipagdadrive ko siya eh. Ipagdadrive? Anong ipagdadrive? Eh meron kasi siyang gala kasama yung mga kaibigan niya sa Zumba. Rumenta sila ng van. Eh kaso ako na lang kinuha driver para makamura. So anong ibig mong sabihin? Hindi tayo sasama kina papa ko? Or more like, hindi ako makakasama. Ikaw lang. Ah, ganon. Bahala ka. Love. Huwag ka naman magalit oh. Nagkaroon lang tayo ng misunderstanding. Misunderstanding? Or miscommunication. Walang miscommunication dito, Jepoy! Ana, relax. Huwag kang manigaw. Okay, fine, sige magalit ka, pero hindi ba nag-uusap naman tayo, kaya huwag kang manigaw. Shut up! Ano? I said shut up! Palagi kang ganyan. Kapag alam mong sisermonan ka na, idadaan mo sa mga pahagi mong ganyan.
And I'm telling you, hindi yan uubra ngayon. Teka nga, bakit ba galit na galit ka? Jepoy naman! Pinaghandaan na to ng tatay ko. First time naming mag-out of town kasama ka. Tapos tatraydorin mo ako ng ganito? Ana, ano sinasabi mo? Anong tatry doon? Okay, fine. Sige, inaamin ko nakalimutan ko yung outing. I'm sorry. Pero hindi ko talaga sinasadya. Tapos ano? Hindi mo gagawa ng paraan? Sorry. O anong gusto mong gawin ko? Ewan ko, Jepoy. Baka lang naman maisipan mo na sumama na lang sa amin kesa maging driver. Kasi total naman nakapangako ka sa tatay ko. At isa pa, parang mas mahalaga naman for our relationship yung magkaroon tayo ng bonding moment. Kesa naman sa maging driver ka na lang ng mga taong hindi mo naman kilala. Nanay ko yun, Ana. At family ko to, Jepoy! Oh my God, Ana. I can't believe pinag-aawayan natin to. You know what? You're right. Pointless yung ganitong away. Aalis na lang ako. I'll get all my things, all of my things. Asa na ba yung bag ko? Aalis na lang ako dito. Kasi total, nonsense ang tumira sa iisang bahay kung hindi rin naman pala nagkakaintindihan yung dalawang tao. Simpleng usapan, hindi matupad-tupad. Kailangan yata may patarpulin pa ng schedule ng lakad. Walang pagkukusang alalahanin yung mga importanteng bagay sa buhay. Bitawan mo ko! Huwag mo akong mahawak-hawakan. Huwag mo sabi kung hahawakan. Isa, Jepoy! Ana, tama na, Ana. Huwag ka na mag-impake. Gawa natin ang paraan. Tama na. Shh, uy, tigil mo na yan. Ano ba? Bakit ba ang kulit mo? Tigil mo na kasi yung pag-iimpake. Mag-usap tayo na maayos. Aalis na ako! Bitaw! Bitaw sabi! Let me go! Let me go! Sabi ng tama, Bitawan Nay. mo ako! Tama na. Jepoy, bitaw! Ano ba? Ana, itigil mo na yan. I said let me go! Ana! Bakit mo binasag yung vase? Kasi ang kulit-kulit mo. Ang sabi ko, bitawan mo ako. Tabi! Aalis na ako! Hindi ka aalis. Aray! Ana! Ana! Tenga ko yun! What the hell, Ana? Ang mansampal na malakas kasama tenga? You asked for it! That's what you get. Kapag pinipigilan mo ko sa mga gusto kong gawin. Diyan ka na! Ana! Ana! Aray! Popoy at Bea, hindi ko malilimutan yung time na yon kasi it was the first time na nasaktan ako ni Ana physically. Like I said, dati-rate sobrang kalmado lang kung mag-away kami. Pero during that time, our fights became more intense. As in sobrang intense. Ana would really scream and shout at me. At may konting pananakit pa kapag dalang-dala siya sa sobrang galit niya. And her anger would last the whole day. Minsan inaabot pa ng ilang araw, then saka lang siya matatauhan. At kapag nahimasmasan na nga siya, hihingi naman siya ng tawad. Tapos gagawa ng mga paraan para makabawi. Kapag ganun, masaya kami. Masaya until something would trigger her anger again. And it's always like that, Popoy at Bea. Sala sa init, sala sa lamig. Umabot na sa punto na hindi ko sure kung alin na ang consistent sa relasyon namin. Yung saya ba? O yung awayan? At hindi rin nakatulong nung dumating na at umama ang pandemic. Kabi-kabilaan ang mga problema. And Ana had a hard time handling the stress. Stressed kami sa work, sa family. Good thing hindi kami tinamaan ng COVID. Pero yung tatay ni Ana nagkaroon. Pero sa awa naman ng Diyos, ay nalampasan namin ang lahat. Nalampasan ang problema, pero hindi ang mga pag-aaway. Ana and I would fight every week. As in, sa isang linggo, 2 o 3 araw lang ang pahinga namin. And the rest,
puro away na. And believe it or not, hindi ako ang nag-uumpisa ng away, Popoy at Bea. 90% of the time, si Ana ang gagawa ng issue o mamumuna ng kung ano-ano. Gagawa siya ng issue mula sa future plans, down to kung sinong maghuhugas ng plato. Every day was a constant battle with Ana's mood swings. Kada umaga na lang, pagmulat ko pa lang na mga mata ko unang tanong ko kumusta kaya ang mood ni Ana? Ano na naman kaya ang pag-aawayan namin today? Umabot na nga ako sa point, Popoy at Bea, na humaharap na lang ako sa PC ko para lang hindi niya ako mapagdiskitahan. Ganun na naging ka-stressful ang relasyon namin. Sa sobrang stressful, kasama na sa daily prayers ko ang toyo ng girlfriend ko. Literal na hinihiling ko kay Lord na sana kalmado lang si Ana today. Sana hindi niya ako awayin para magawa ko ng maayos sa mga kailangan kong gawin for today. Ganun ba? Sige. Akong bahala. Papalitan ko na lang. Ay, nga pala, Janine. Isasubmit ko sa'yo yung ginawa ko pero check mo pa rin bago mo ipasa. Double check na lang. Hindi ako magaling, ano ka ba? Mas magaling ka kaya. Kaya nga ikaw yung project leader. Sige. Okay po, boss. Message po kita pag tapos na. Sige. Thank you. Bye-bye. Love, pwede mo bang hinaan yung TV or patayin mo na lang kaya? Meron kasi akong kinocompose dito na project proposal Hindi ako makakonsentrate. So, kailangan mo ng 100% concentration for that project. Oo naman. It's a project, Ana. Malamang kailangan ko mag-concentrate. Para sa project? O para sa mga kasama mo sa project? Ha? Or para sa project leader nyo to be exact? Ito lang po tayo. Ano yan? Na-offend ka? Na-frustrate ka? Pasensya ka na, ha? Sobrang nakaka-frustrate yung girlfriend mo. Pagod ka na siguro, no? Kasi palagi na lang tayong nag-aaway. Kaya siguro nagagawa mong humanap ng saya o ngiti sa iba. Teka lang ha. Pinagbibintangan mo ba ako? Hindi kita pinagbibintangan. I'm just telling you exactly what you're doing. So walang bintang doon. Dinedescribe ko lang sa'yo ang nangyayari. Diyos ko, Ana. Una sa lahat, ayoko makipag-away. Kaya please lang. Kasi kailangan ko ng full concentration Oo, tama yung narinig mo. Full concentration para sa project na to. Kasi ito magbibigay sa akin ng malaking pera para makabayad sa bills at makahulog sa ipon. Kaya utang na loob, love. Huwag na tayo mag-away. Okay? So, how about baba ka muna sa lobby, bili ka muna ng kape doon sa coffee shop, mag-relax lang, nood ka lang sa phone mo, tapos pagkatapos ko dito, kakain tayo sa labas, okay? Gusto ko yung ang haba-haba ng sinabi mo. Pero wala kang sinabing pagde-deny sa hinala ko. Oh my God. You know what? Hahayaan na lang kita. Ana, pwede ba? Do whatever you want. My God. Eto lang tandaan mo, Jepoy. Pag napatunayan kong niloloko mo ko, magpapakamatay ako. Tandaan mo yan. Yeah, sure. Gaganyan-ganyan ka, ha? Tignan natin. Diyan ka na. Don't mind, Jepoy. Concentrate ka muna sa trabaho. Deadline na.
Sa wakas, tapos din. Gutom na ako ah. Saan na kaya si Ana? 3 oras na lumipas ah. Hindi pa siya bumabalik. Tawagan ko nga. Teka. Phone ni Ana yung nagri-ring na yun ah. Galing banyo? Nasa banyo pala si Ana. Puntahan ko nga. Love. Love, anong ginagawa mo? Tara, kain na tayo. Dinner na tayo sa labas. Galit ka pa ba? Mag-usap na tayo. Pag-usapan natin na ng problema. Love. Love, yung number 2 ka ba? Or naliligo? O baka may ginagawa ka milagro dyan. Sama mo ako. Love. Love, sagutin mo ako. Nakalak tong pinto mo, oh. Buksan mo to. Ano ba ginagawa mo dyan? Sabihin mo at bibigyan kita ng time. Or pwede rin umupo ako sa may gilid mo dyan. Love, kausapin mo ako. Kahit mabilis lang, tas hahayaan na kitang maligo or what. Love. Love, buksan mo na to, please. O kaya sagutin mo ako, magsalita ka na. Love. Love, sige na. Sige na, halika na. Kain na tayo sa labas. Love, sige na. And then we can talk about all our issues. Sige na, love. Buksan mo na tong pinto. Love? Love, yung totoo, anong ginagawa mo dyan sa banyo? Love, kinakabahan na ako sa'yo, love. Isa, buksan mo na tong pinto. Teka nga, sabay susi ng banyo. May susi ba to? Love, buksan mo na to, isa. Sisirain ko tong pinto. Love, isa. Seryoso ako. Sisirain ko na to. Love! Yan, sira na. Love! 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 What the hell, Ana? Oh, bakit? Ano bang ginagawa ko? Wala naman akong ginagawa ah. I'm just here. Nagmamani-pedi. Bakit? Takot ka? Akala mo ano? Magpapakamatay na ako? Ngayon, alam mo na kung anong pwede mong maramdaman pag ginawa ko ngayon. Isa kang baliw. Excuse me? Sabi ko, baliw ka. How dare you! Baliw ka, Ana. Baliw ka. May toyo na yung utak mo. Gago ka pala eh! Alam mo ano kailangan mo? Doktor. Doktor, Ana. Pasilip mo na yung utak mo. Baka inaamag na. Damn you! Back to you, Ana. Damn you. Damn you. Halika rito. Bitawan mo sa ko! mental hospital. Doon ka na babagay. Halika dito. Hilangin! Labas. Aray! Labas ng banyo. Nasasaktan ako, Lalabas. Jepoy! Enough! Halika dito. Kailangan sa'yo. Turo ka na ng kapag kasi baliw ka na. Baliw ka. Baliw ka Jepoy, na. ano ba? Sumama ka sa akin. Magpapakalag ka na! Kailangan kitang kakalkalin papunta sa hospital. Ayoko. Gagawin ko. Hindi ako alis Labas. dito. Labas ng bahay niyo na. Ako! Sisigaw talaga ako! Halika dito. Kailangan sa'yo. Jepoy! Ano nangyayari dito? Wala, Mana. May baliw lang dito. Papasok ko sa mental. Manang help me! Si Jepoy ang baliw dito! Let me go! Wala ka nang magagawa. Papasok natin sa mental. I hate you! No! I hate you! Popoy at Bea, inabot ang away namin ni Ana hanggang sa fire exit ng building kung saan kami nakatira. Literal na naghahatakan kami. Kinakaladkad ko siya habang pinagahampas naman niya ako.
Hinihila ko si Ana habang pinagsisisipa niya ako. Yung CQ na mismo ng building ang umawat sa aming dalawa. Ewan ko, Popoy at Bea. Siguro sumabog na lang din ako kaya nagdilim yung paningin ko. Naghalo-halo na yung stress sa trabaho, yung mga naipon kong pagtitimpi para kay Ana sa mga away namin, at yung joke o prank na ginawa niya, yung kunwaring tinutuon niya yung banta niyang pagpapakamatay or whatever. Sinong matutuwa o matatawa dun? Nakaka-bad trip yun. Kasi natakot talaga ako, Popoy at Bea. Nanlamig at nanginig ang mga tuhod ko. Kaya nung makita ko siyang tinatawanan ako at may pangisi-ngisi pa nung nasira ko na ang pintuan ng banyo namin, wala na. Napikon na talaga ako. Hindi kasi magandang biro o prank yun, Popoy at Bea. Inakala ko talagang sinaktan niya na ang sarili niya. And that was a turning point of our relationship. Naglaya si Ana at hinayaan ko siya. Tinulungan ko pa nga siya mag-impake. Hindi ko siya hinabol or what. As in, wala. Nawalan na ako ng pakialam. At dahil may pandemic pa, work from home pa kami. Naging madali ang pag-iwas sa kanya. I was just so tired, Popoy at Bea. As in yung drained na ako emotionally, mentally, and physically. Umabot na kasi kami sa point na mas nahigitan na ng sakit at pagod ang mga natitirang mabuti sa relasyon namin ni Ana. Kaya pasensya na for giving up. I was just really tired of fighting for her, and forcing myself to fight for her. Hello, Tope. Saan ka na? Nandito na ako sa convenience store sa tapat ng office. Gago to, napakaaga mo naman dumating. Sakay pala ako ng tren eh. May ganun ba? Sige lang. Take your time. Nandito lang ako. Excited ka lang mag-report sa office eh. Actually, biruin mo. Magdadalawang taon na yun ah. Oo nga eh. Basta antayin mo. Ay, teka. Pinila mo ba yung hard copy ng files? Oo, kompleto to. Sige. Ito, nakasakay na ako. Mga 20 minutes na sa office na ako. Kaya ingat. Yeah. Ay, buti na lang konti lang tao ngayon. Jepoy, Ana? Hi. hey, Pupunta kang office? yep, Okay. Papunta kang office pero sa north ka galing? oo. Ano kasi, galing akong therapy. Therapy? Anong therapy? Oo. Physical therapy? Nope. Dahil ba sa akin yan? Hindi naman sa pagiging assuming. Not necessarily. Not necessarily. Well, may factor ka, oo. Pero hindi naman dahil sa'yo, kundi dahil sa atin. Dahil sa mga nangyari. Dahil sa buhay in general. Ayoko sanang maging pakialamero pero you mind if I ask why? Bakit mo kailangan mag-therapy? I mean, ganun ba ka-traumatic yung relationship natin? Pero, usapang wala akong gustong ipamukha or patunayan eh. Hindi ako naghahanap ng away. Oo, gets kita. Dahil ba sa huli kong nagawa sa'yo?
Honestly, Jepoy, ang hirap kasing aminin eh. Okay, sorry, ang insensitive ko. Oo nga naman. Nagulat lang ako at na-excite lang ako nung nakita kita. So, yeah, I'm sorry. I know it's been months pero parang feeling ko kasi close pa rin tayo or what. Kaya, sorry. I was diagnosed with bipolar disorder. Oh, Yep. That explains, the shouting and the fighting. Hindi naman sa nagpapalusot ako no. I totally understand. Sinasabi ko lang yung sinabi din ng doktor. Yeah, I understand. I understand. So, yun. Apparently, my brain is a roller coaster ride. Kaya pala hindi ko rin maintindihan yung sarili ko. Anyway, sorry. Kakagaling ko lang kasi sa therapy, so alam mo yon, medyo emotional pa. No, it's okay. It's okay. Ano ka ba? Gusto mo magkape? Hindi, wag. Ayokong umiyak sa train, no? At mas lalong ayokong umiyak sa harapan mo. Pogi mo, I'm serious. Kape tayo. Usap tayo. Let's catch up. Look, Jepoy, kung nagyayaya kang magkape dahil lang sa narinig mo, well, I'm sorry. Wala akong balak magmukhang kawawa o magpaawa sa'yo. Oo. Niyaya kita magkape dahil sa narinig ko. Pero hindi ko naisip na nakakaawa ka. Although wala namang masamang mukha na nakakaawa every now and then. Jepoy. Sinasabi ko lang, pero oo, tama ka. I want to know more and hear more about your situation. Siguro naman deserve ko rin ng konting kwento or backstory din sa mga nangyari sa ating medyo kakaiba. Alam mo, napaka-honest mo talaga kahit kailan, no? Wala kang filter. Kung anong nasa isip mo, yun talaga yung sasabihin mo. Oo naman. Bakit nagugulat ka? Para namang hindi tayo magkasama for 5 years. Oo nga pala, no? Naging tayo nga pala dahil sa pagiging prangka mo. O, diba? At naghiwalay din tayo dahil sa pagiging prangka mo. Anong sabi mo? Ipapasok mo ako sa mental? Naman wala nang ganun. So, coffee? With me? Pag-iisipan ko, Bigyan kita ng 10 minutes. 10 minutes lang? Oo, bago tayo makarating ng Ayala Station. At least alam ko na kung sasamahan kita maglakad papuntang office or gusto mo mapag-isa. Ay, sure. Why not? Sino ba namang gustong mag-isa? Popoy at Bea, aaminin ko, magkahalong tuwa, kaba at takot ang naramdaman ko sa muli naming pagkikita ni Ana. Tuwa kasi I missed her. Kaba kasi I didn't know how she would react after seeing me. At takot naman kasi meron akong naramdamang hindi ko maipaliwanag. I wanted to talk to her more, pero hindi ko sure kung tama ba yun. I wanted to run away kasi naalala ko rin yung mga nakaka-stress na mga pinagdaanan naming dalawa. Pero nung sinabi niya yung medical diagnosis sa kanya, somehow ay napunta ako sa I want to hear more. Sa I want to know more. Kasi half of our relationship, I was clueless kung saan nanggagaling yung galit niya, yung stress niya, kasi imposible na sa akin lang nag-uugat lahat eh. Sure naman akong wala akong ginagawang masama. At hanggang sa dulo ng relationship namin, wala akong nakuhang sagot, explanation, or justification on how she treated me. Kaya baka yun na yun.
Yung hinahanap kong missing clue on why our relationship ended badly. And yes, I pushed through. I asked Anna out for coffee. We talked, we laughed, and eventually, we cried a little. But I cried a lot deep inside. May part kasi sa akin ang naawa kay Anna. Although hindi ko sure kung dapat nga ba siyang kaawaan. Aminin ko, Popoy at Bea, Anna is still special to me. Kasi tanggalin mo lang yung mga angry episodes niya. We were so perfect for each other. Kaya after getting my much needed explanation, medyo luminaw ang lahat sa akin. And an idea came into mind. Maybe we could try again? Pero hindi ako sigurado kung capable ako to handle Anna's mental condition. Willing akong i-try. Pero sapat na ba yung willing lang akong subukan? Papaano kung hindi nag-work? Di, we would end up hurting each other again. Pero sabi nga nila, hindi mo malalaman unless you try. Popoy at Bea, should I or should I not take the risk? Sana ay mapayuhan ninyo ako. Hanggang dito na lamang muna ang kwento ko. I'm looking forward to hearing your comments. Lubos na gumagalang, Chepoy. Dear M.O.R. Ang mga kwento ng puso mo. Hashtag Dear M.O.R. May toyo. Mga kapamilya, oras na natin, last 2 minutes before 2 p.m. At yan na nga po, ang pagtatapos at pag-iiwan ng tanong sa atin ng ating letter sender na si Jepoy. Opo. Ano si Popoy, kinakabahan ako dahil hindi ko alam ano isasagot ko. Kaya mas maganda na basahin na muna natin ang mga komento at mga palagay din, ng ating maraming mga kamorkada na gusto ring tulungan, of course, itong si Jepoy. Correct. O, unahin muna nating gusto ko yung chinika ni Abigail Enriquez. Ayan, sabi ni Abby, I'm happy for you, Anna. At least you undergo a therapy. Sana magtuloy-tuloy na yung paggaling mo. And to you, Jepoy, wag mo madaliin ang lahat. You can support her journey sa therapy niya. In God's perfect time, baka maging kayo. Good luck. Ayan, yan ang chika ni Abby. Meron dito si Yem Melchor. Sabi niya, Kuya Jepoy, real talk kita ha. Huwag mo nang subukan pang balikan siya. Kasi nga, una pa lang, hindi mo naman maintindihan yung sitwasyon niya. Can we conclude na one of his stress is you? Nagpapagaling na siya, Kuya Jepoy. Let her do it by her own. Huwag mo nang guluhin kung hindi mo din lang siya ipa-priority. Ang ganyang sakit ay kailangan ng puspusang pag-aaruga at pagmamahal at pag-iintindi. Sorry na po. Uy, wag ka naman mag-sorry, Melchor. May may point naman yung sinabi niya, Melchor. Isa pa po. Okay, isa sa isa sa stressors niya nga itong si actually hindi naman si Jepoy, it's the relationship. Yan ang sabi ni Anna 'Di ba sa pag-handle ng relationship. So be it Jepoy or another guy, meron talagang problema kasi merong panggagalingan. Alam mo ba, Bea, na napakahirap i-establish ng sound relationship para sa mga taong merong ganitong klase ng disorder, bipolar disorder, dahil yung mga bigla-bigla yan. Bigla-biglang no offense pero wag nating sasabihan na may topak, na merong toyo, na merong baliw o nabaliw, na siraulo, that's hindi matino ang isang taong merong bipolar disorder or yung much less doon, kasi magagalit ako sa inyo. Why? Because ako wala akong bipolar disorder.
Ayan, pero I've been undergoing yung mga mga meron akong mga therapy, 'di ba? Mm. Kasi minsan talagang totoo 'yon na minsan may papasok na lang na thought na nandiyan maglalaro sa isip mo and then down ka na. O kaya naman minsan naman Bea, yung super happy ka, 'di ba? Medyo mahirap i-handle 'yun. Hindi rin naman maganda yung nagmamanic yung term doon manic attack ka. Okay? Na super happy ka, parang hirap mo rin, 'di ba minsan napapansin niyo yung ibang mga friends niyo yung parang ang taas naman ng energy niya. Teka lang, wait lang. 'Di ba? Kalma, kalma. Kalma, ano lang tayo, upo lang tayo dito. Pero may mga ganun 'yon, may mga manic attack. Iba yung mga manifestations niyan. Pero wag na nating isa-isahin technically. I mean, hindi naman tayo lisensyado. It's just that I can relate to some. Ayan, pero hindi nga po dapat natin sabihin na humanap ka na lang ng matinong babae. I mean, matino naman si Ana. It's just that when Oo. she's having this attack, Episodes. diba? This oo. attack, episodes, sabihin na natin, hindi niya rin nakokontrol yun. Ayaw niya yun. Diba? Ayaw niya yun. It's just that ang hirap lang din i-handle. Ngayon, doon sa tanong, ni Jepoy na I want to be with her, I want to try again, depende. Depende, Jepoy, sa anong pagsubok yung gusto mong ibigay sa kanya. 'Di ba? Gusto mo bang subukin na maging mag-on ulit kayo bilang magjowa ulit kayo? I don't think so. For now, no. 'Di ba? Pero to be there as a friend and as a dedicated, 'di ba? Dahil sabi mo mahal mo siya eh. 'Di ba? As a dedicated supporter na sa kanyang pagpapagaling o sa kanyang sa proseso ng kanyang therapy, 'di ba? You should be there with her. 'Di ba? I mean, as one of the closest friends next to family, 'di ba, kailangan yung isang malapit, not necessarily maging mag-boyfriend, mag-girlfriend na naman kayo, just be there to assist her. 'Di ba? Kasi yan ang kailangan ng mga yan. Yung bang alam nila na merong mga taong tumutulong sa kanila, not necessarily na pinupush sila na ito magpagaling ka to remind them. No, of course they want that na gumaling sila, pero I mean, yung mga nakakaintindi, yung mga may first-hand experience, mas mauunawaan ninyo kung gaano kagrabe or gaano katindi yung mga attacks nila kasi kayo ang unang makakaintindi sa kanila. 'Di ba? At minsan, alam nyo ba, yung manifestation ng mga episodes nila, hindi nila minsan maalala na, ganun pala yung ginawa ko, ganun pala kalala. Hindi naman sa nabablanko Hindi sila. naman It's just that, hindi na ba blackout? Di lang nila alam na, ay, nagawa ko Hindi pala yun? nila Nasabi alam ko pala yun? Yes. Yung intensity nung nung actions nila. And the Yep. thing is, Popoy, with this mental condition, no, parang hindi mo siya malalaman unless talaga magpa-check up ka, diagnosis, something like that. Prognosis. Kasi Yeah. minsan kasi nako-confuse tayo or hindi tayo sure kung ugali lang ba talaga ng isang tao yon or there's something going on with their brains. Na ako personally, meron akong dalawang kaibigan, Popoy, na parehas sila ng parang ganyan, parehas sila ng sitwasyon. Super hyper happy, and then the next time parang super down, and then the next time naman parang walang pake sa mundo, and then the next time naman is super Andaldal. angry. Pero alam mo yung dalawang kaibigan ko na yun, ang pinagkaiba, yung isa, nagpa-check up siya. At doon niya nalaman na meron na siyang parang, mild pa lang naman. Mild bipolar disorder. Yung isa ka namang kaibigan, eto naman ang mahirap, Popoy, kapag meron ka mga ganyang kaibigan, no? Hindi, ang hirap sabihin na, girl, magpa-check up ka kaya? Parang hindi mo alam paano mo i-handle yung ugali niya kasi pwedeng ma-offend. Kasi di ba ganun pag sinabihan ka, magpa-check up ka, ganyan-ganyan, baka alam mo yon sasabihin, ano yung mo sabihin? Baliw ako, ganyan-ganyan, chance. Kasi sila din mismo, di ba? Hindi nila naiintindihan ang nangyayari. Kaya it's hard to know kung ugali lang ba ng tao ito o meron na talagang something wrong going on mentally. Ngayon, Jepoy, ako para sa akin, Popoy,
ako hindi ko, maraming nagsasabi sa comment section na dapat hindi mo iniwan, dapat hindi mo pinabayaan, dapat kung mahal mo, tinulungan mo, ganyan-ganyan. Tandaan nyo mga kamorkada, ang tagal niyang pinagtiisan. Kasi parehas silang walang idea kung bakit nagkakaganon si Ana. So let's give Jepoy a break naman kahit papaano. Na ang tagal na, hindi naman niya basta-basta breakan si Ana. Wala naman siyang chinika na nag-break sila ever dahil sa away. One time lang talaga siyang, alam mo yun, pumutok Napuno na. Napuno na rin. Lalong-lalo na, Popo, yung ganong klaseng ano. Ako, ayoko talaga yon. Yung prank na ganon, yung mga death, suicide prank na ganon, yung tatakutin ka, na That's a magpapakamatay ako. no-no. Ako, hindi ko talaga kaya yon. Ako personally, hindi ko kayang i-handle kung paano yon kasi hindi ko alam kung tototohanin ba or what. Kaya naiintindihan ko kung bakit sumabog na lang ng ganun si Jepoy. And take note mga kamorkada, hindi niya sinaktan si Ana physically. Naghatakan sila, naghilahan kasi gusto nga niyang dalhin sa ospital si Ana. So, doon sa mga nagsasabi dyan na violence against women and everything, hindi ko sure kung hatakan, hilahan, dragging is matatawag mo. Pero never niyang, wala siyang sinabi na, wala siyang binanggit na nasaktan niya, sinampal niya, sinuntok niya, whatsoever si Ana. Aminin niyo, pag nag-aaway yung mga magjojowa, may mga hatakang nagaganap. May mga hilahan, may mga tulakan and everything. Pero wala namang nabanggit si Jepoy na ganon. Kaya alam mo Bea, ako nga merong kilalang siya yung punong-puno ng pasa. Napuno ng pasa yung babaeng kakilala ko. Sabi ko, ano, binugbog ka? If only to find out dahil kakilala ko rin yung lalaki. Karelasyon. Oo. Yung pala naman, siya yung siya yung nanakit, pasahain lang rin talaga siya. 'Di ba? Ang sinasabi, sinaktan ako. Hindi, sinalag ko lang naman ang sinalag eh. 'Di ba? Tapos nung nagkapasa-pasa, yun yung sasabihin. So, well, that's a different naman na, no? Kasi Ana's been out of control. 'Di ba nung nangyari yan? Wala na siya sa control, kaya hinihila na siya ni teka lang, ayoko na nagkukulong ka na dyan sa kwarto. Ang daming mga gawin mo dyan. Baka bigla mong iuntog sarili mo. I don't know kung what's going on sa utak na ni Jepoy noon. Kaya hindi, napikon na siya finally. Ayan. Pero, eto nga, ngayon na alam mo na kasi kung ano talaga yung problema. At alam mo kasi, sana ma-break na rin natin with this story. Yung mga sabi-sabi, ito dati ko pang pinananawagan kasi I'm also a mental health advocate myself. I mean, my life speaks of it. 'Di ba? Na huwag kayong mahiya, 'di ba? To have yourselves checked. Ano sasabihan? Mas gusto nyo bang nagtitiis kayo at yung mga malalapit sa inyo na hindi, alam niyo yung term na ang hirap mo namang ispelingin. 'Di ba? Ganyan 'yun eh. Ikaw rin kasi mismo, mararanasan mo yan na hindi mo gustong malungkot pero bakit ka nalulungkot? Hindi mo naman gusto na masyado kang hyper saya. Bakit sobrang saya ka na parang hindi na natutuwa yung mga tao sa paligid mo? 'Di ba? You need to have yourselves checked ng professional. Lalo na kung meron kayong means. Ang hirap naman din kasi Bea, minsan ay wala namang means yung iba, no? But at least, 'di ba, you try to talk to a professional. 'Di ba, psychiatrist, 'di ba? Hindi po sila nagbibigay, if only to give you an idea, hindi po sila yung typical na mga doctors na pagka pinuntahan natin, sige nga, check natin yung ubo mo, o Bea, nga, tignan, ay may sore throat, ito ang gamot, reseta, plaque, after 3 days, kapag ka hindi umepekto, or 5 days, bumalik dito, o itawag mo na lang sa akin. No. 'Di ba, kapag ka mahirap po kasi makita yun sa utak eh. 'Di ba? At kung sakali makita man, medyo proseso po 'yan. Proseso 'yan. Huwag kayong wala yung Bea, sige nga magsalita ka nga. Ay nako, ito na ang gamot para sa iyo. No. It doesn't work like that. 'Di ba? Sa mga psychiatrist, para makikipagtulungan ka talaga. Okay, makikipagtulungan ka sa kanila, sasabihin mo ang, alam nyo ba ang term ng mga kapwa doktor sa mga psychiatrist? Ano yan mga garbage collector. Mga garbage collector ng utak. Diba? Alam yan ng ibang mga psychiatrist kasi yung mga dumi, yung mga hindi mo masabi na mga basura na thoughts. Diba? Negative thoughts sa pamilya mo, sa asawa mo, sa mga anak mo, mga nagawa mo in the past, your experiences
very traumatic to you, sila yung hindi naman po natin kumbaga dump site yon, tutulungan ka nila na alisin na yon sa utak mo, to forgive yourself, 'di ba? Ganun yon eh. Kaya therapy ang tawag diyan. Kumbaga yung basura nyo, kailangan minsan may magtuturo pa, may aalalay pa, at sila nga po yun yung mga psychiatrist kung paano alisin yan sa utak natin. Correct. Pero Popoy, eto nakaisip na ako ng pwede kong ipayo siguro kay Jepoy, and susundutan ko yung sinabi mo. Agree ako doon sa sinabi ni Popoy Jepoy na kapag kami tinanong mo okay lang bang balikan and everything, well, aside from depende kung anong klaseng pagbabalik ang gusto mong gawin sa buhay niya, depende rin siguro kung gaano ka intense yung nararamdaman mo para sa kanya. Kasi ang sabi lang niya, Popoy, special pa rin naman si Ana. Well, Jepoy, being a special person is not enough. Kasi ako, marami na akong narinig na kwento na ganyan na meron silang partner na may mental condition, whatever that is, iba-iba. You really have to have a bonggang pagmamahal, a very, very deep pagmamahal to be able to handle yung mga episodes, to be able to handle the relationship without losing your own sanity, without losing your own self. Kaya sa ngayon, wag nga muna, kasi kung ganyan pa lang, special pa lang naman yung nakikita mo, parang wag ka munang umentra. Tama nga na suportahan mo na lang muna, as a friend na lang muna, saka mo na isipin yung possibility na magkabalikan kayo. Being in a relationship, being you guys together again, is not the priority by all means. Ang priority ni Ana dyan, dapat yung priority ng dalawa is the mental health of Ana. Hindi muna yung mga relasyon na ganyan. Huwag mo muna isipin yan, ha? Kung gusto mo siya makita ulit, o kung gusto mo siyang bumalik sa buhay mo, be a friend na lang muna. Tama yun. Yes. Support from the side ka na lang muna. On the side ka na lang muna. Dedicated, di ba? Dedicated friend who, yun nga yung sabi ko, merong first-hand experience ng kung gaano ba nagiging worse, o ano ba yung worst ni Ana kapag talaga matindi yung attack niya, di ba? Someone who understands, di ba? Not necessarily, I mean, ang relationship na kailangan i-improve ni Ana for now ay yung kanyang relationship with herself, di ba? It's not yung relationship with her. Siguro kailangan improve din, of course, yung relationship niya with her family, 'di ba? Doon ka na lamang tumulong, 'di ba? Tumulong ka na lamang muna. Wag ka na munang magiging komplikado na naman ng mga bagay-bagay kapag syempre meron na naman siyang commitment sa'yo, meron na naman kailangan ng mga explanation para sa'yo. Ayan, pero syempre, we're also hoping for the best. 'Di ba, na maging maayos. Sana yun ang opinion namin, pero iba yung sa'yo. But please, 'di ba, wag mo munang puwersahin ng bumalik ulit doon sa dating relationship niyo, sa dating setup. She really needs herself to be with herself muna sa ngayon. 'Di ba? Siya yung kailangan niya para sa sarili niya, at tulungan mo siya na ibalik sa kanya 'yon. 'Di ba? Hindi ikaw, hindi ibang tao, yun sa kanya muna. Alright? Ayan, kaya thank you so very much, Jepoy, dito sa nakaka-enlighten na story na ibinahagi mo sa amin. And of course, para sa lahat din po ng mga nandyan, ito lang ang mensahe. Huwag kayo mahihiya. Kung feeling ninyo merong something unusual sa mga thoughts ninyo, di ba? Hindi nyo makontrol na mga episodes na, of course, nakaka-apekto na sa relationship nyo with your family, with your siblings, with your partner, 'di ba? With your friends, even kahit sa work, 'di ba? Magpa-check po kayo at hayaan nyo silang sabihin na nababaliw na yan. No, mas mababaliw ako kung hindi ako magpapa-check. Okay? Yun po ang isipin nyo. Araw-araw, 24 hours a day ko kasama tong sarili ko. Hindi nyo na-experience to lahat. Sa ilang oras lang kayo naiinis sa akin, hindi ako baliw, 'di ba? I-break na po natin yung ganyang thought, Anyway, basa pa tayo, Popoy?
Ayan, o sige, pagbigyan natin tong si Marvin. Para sa akin, bigyan mo ng chance si ate kung mahal mo siya. Ang lahat ay pwede magbago. Ako nga, nasasabihan din ng misis ko ng baliw pag... Ay, nako, Marvin. Ay, ewan ko sa'yo, Marvin. Wag na, hindi ko na itutuloy yung pagbabasa. Diyos ko, kala ko naman, napakaseryoso na sasabihin ng Marvin na to. Dito na ako kay Renny Boy. Sabi ni Renny Boy, Si don't Marvin rush ang baboy mo. Kalat, no? Hindi pwedeng... ito, si Renny Boy, hindi pwedeng naka-neutral ka, tas mag-third year ka kaagad-agad or mag-a-advance ka. Alalay lang, para hindi sumemplang yung mga desisyon natin, Lods Jepoy. Yun. Alalay is the keyword. Di ba nga? Ayan. At syempre, naku, maraming salamat sa ating mga magagaling na dramatista for today, of course. Galing-galing. Ang gumanap na Jepoy, Zan Capasyon, ang gumanap na Ana, maraming salamat. Jamie Rubio, si Pudra ay si Jag Kama, si Topeg ginampanan ni Warley Alagao, yung kapitbahay naman ng Kenneth Ansero, si Kyla Cindy Basena, Annalisa Akiziwa, si Dennis Chan Palma, ang nagsulat at na-stress ako po yon, at ang nag-edit si Jocko Loco. Maraming salamat po. Yan. At syempre mga kapamilya, bukas huwag kalilimutan ang ating special Dear MOR Celebrity Specials. Yan. Pagkatapos namin ni Bea, mapapanood ninyo ang vlog na yan. Magkita-kita nga po sa YouTube tomorrow. Exclusive yan. Nakasama nyo nga po kami. Ako po si DJ PDJ Popoy. That's my Guapopoy. At kasama ni po, gorgeous, hindi pala, sige, tatanggalin ko yung gorgeous. So, Bea lang po. Today lang yan, Mars, ha? At ang lagi namin paalaala is stay safe, stay healthy, at kahit ano nga po mangyari, mga ka-family, please stay happy.